negosyante, no? Ayan, tignan nyo po, nagpapakyut pa talaga. Panay kasi pakyut nito ni BBM eh. Eto po, tama na pakyut, sampulan mo na. Ayan po ang business groups demand Marcos confront massive corruption head-on after trillions in taxpayers' money is squandered in ghost projects. Galit na po itong mga grupo ng mga bilyonaryo, grupo po ng mga businessman, yung dalawa pong pinakamalaking business club, yung samahan po ng mga negosyante, mga bilyonaryo po to, no? Galit na po. Ayan, 34 of the country's most influential business organization, for the first time in recent memory, ay nagsama-sama po, have come together to demand swift and decisive action. Kasama po, ito pong mga business organization na to ay nagmula po to, mula po sa Makati Business Club, MBC, to the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dalawa po sa pinaka mayayamang business samahan ng mga businessman, no? Yan po, buwisit na ang mga negosyante. Ayon po rito, in their statement carried a sharper edge than past appeals. Executive said it is time to move beyond rhetorics. Kinakailangan po, hindi na po ubra yung mga tokes-tokes lang ni BBM. Prosecute perpetrators regardless of rank, clawback stolen funds. Bawiin daw natin yung mga ninakaw na mga ninakaw po na pera. Okay. At siyempre, and disclose audits regularly or risk deeper damage to public trust and investment sentiments. Ito na po yung lahat po, 34 groups po to. We, the major business organizations representing members across all sectors, large, medium, small, and micro enterprises, are co-signing this resolution urgently, calling on your administration to address without delay the historic, massive, and unprecedented corruption scandal crippling our flood control and infrastructure projects, a crisis that has eroded public trust and now threatens our national security. Alam niyo po, naniniwala po yung mga business group na to na hindi lang po to threat, no, sa ekonomiya natin, threat din po to sa national security dahil marami na po sa atin pong mga kasundaluhan ay nagngingit-ngit na. 'Di ba? Kaya lang siyempre dahil sila po marami rin po yung nananamantala, hindi lang po yung saranggo po ng mga kapulisan at ng mga kasundaluhan natin, pati po yung mga gustong samantalahin nito. Gusto po nilang samantalahin tong kasi pag hindi po umaksyon ng ating gobyerno dito po sa malawakang crisis na to, malawakang pagnanakaw na to ng karamihan po ay nasa tao rin po ng gobyerno. Kaya po national security threat na to kasi po nasasamantala po to ng mga taong labas. Labas ang wet packs. Hindi po ba? Ayun, tignan nyo. Lumalawak, lumalaki ang mga rally. Nakita nyo po yung itsura ng Mindiola ngayon. Ngayon ko lang po nakita yung Mindiola na talagang kala mo garrison na. Kaya po hindi sinasaran yan. Sinasaran lang po. Kasi may biyahe pa po riyan eh. Yan pong Mindiola Bridge na yan ay tagus-tagusan po. Nadadaanan po yan ng mga sasakyan. No? Makakadaan ka po dyan sa Mindiola Bridge na yan. Ngayon po, dahil po sa malalawak na mga rally, nagsara na po sila ng pintuan ng palasyo. Patindi po itong nangyayari sa atin at ayaw na pong pumayag ng ating sabi nga nila, tama na yung pakyut. Ito pa po ang hamon, no?
We have contributed to national funds through taxes locally and nationally and have paid additional assessment of taxes. We provided many fees. Naniningil na po yung mga businessman natin. Ha? Marami kaming binabayarang mga business para kami ay makapag-business dito. Fees. Trillions of pesos supplied and intended to protect our community from disasters have been squandered through ghost projects, substandard, and inflated contracts. Alam nyo, Mr. President, lalo pong magagalit tong mga negosyante na to kung ang ginagawa, nakikita po nila, instead na harapin ninyo yung tunay na problema, ang ginagawa po ng mga kaalyado nyo ay nagsasampa ng reklamo sa mga Duterte, no? Sila yung sinasampahan ng kaso na sumusulat, at pinaiimbestigahan yung confidential fund. Hindi po confidential fund ang pinoproblema ng mga tao. Yung confidential fund na yan, milyon. Ang pinag-uusapan na po rito, Mr. President, bilyon. Trilyon pa pala. Trilyon pong pondo ang ninanakaw ng mga kaalyado mo. Tapos makikita lang po namin na ang gusto nyong imbestigahan ay yung mga kaalyado pa rin ni Pangulong Duterte. Galit na po ang mga negosyante. Tandaan nyo, Mr. President, no? Malaking bagay po yan, yung mga negosyante na yan sa atin. Pag yan po ay siguro wala na lang magawa yung iba eh. Kasi ang hirap magbaklas kung pera lang po siguro ang kanilang ininvest dito. Kung pera lang po ang kanilang pinuhunan, madali po nilang madadala sa ibang bansa. Pero ito pong mga negosyante nito, ito yung mga nagpatayo ng mga building, ito po yung mga nagpatayo ng mga pabrika, ito po yung talagang ang ikinaunlad ng buhay nila ay narito, yung roots nila, kaya ayaw naman nilang mawasak ang Pilipinas. Sana makinig kayo, Mr. President. Ayun po, nakakainis. Naiinis na rin po yung mga businessman, no? Na sa kabila po ng lahat ng pagnanakaw, walang nakakasuhan ng mga government officials, pero ang may mga kaso, yung mga nananawagan ng labanan nyo yung korupsyon. Katulad ni Chavit Singson, ni Bongo, at saka yung dati nang nakakulong na si Tatay Digong. Grabe po. Kaya kayo po ay hinahanapan na. Tigilan na po ang pagpapakyut. Yan po ang panawagan ng mga negosyante na wag nang magpakyut. Okay, eto po ang mga actual nilang gustong mangyari, no? Empower the Independent Commission on Infrastructure with full legal authority and independence to conduct a swift, comprehensive investigation free from political influence. Katarantaduhan po yan. Alam natin na hindi po independent yung ICI. Katunayan, ayan po, yung mga kung sino-sinong embassy ay dinadalaw po sila. Okay, prosecute all those responsible impartially and without regard of rank, position, political affiliation, or personal relations. Pinatatamaan kanila rito, Mr. President. Yung mga dapat daw walang tingin-tingin sa personal na relasyon sa mga kamag-anak incorporated, mataas man o mababa, prosecute. Kaso po, ang nababalitaan nila ng mga businessman na kinakasuhan lahat po ng mga kaalyado ni Duterte. Wala po kami narinig na binigyan ng bulto-bultong pera, mali-maletang pera si Bongo. Wala po kaming nabalitaan na yung pamilya ni Bongo ay involved sa ghost flood control. Wala po kaming nabalitaan na may substandard. Hindi po kasama yung pamilya ni Bongo dito po sa top 15. Akalain nyo ang unang kinasuhan si Bongo. Antindi talaga. No, sino pong kahit po negosyante hindi na po pumapayag.
Okay, provide regular public updates on the progress of investigation, reforms, and publicly disclose all audit findings to demonstrate genuine commitment and credibility. Lihim nga po yung investigasyon nila dyan eh. Lihim po yung investigasyon nila dyan. Yan po. Ito po yung 34. 34. Nako, halos lahat po ng mga business group. Alam niyo po kung bakit apektado po sila. Sabi nga sa inyo, itong mga business group na to, sila rin po yung nasa Philippine Stock Exchange. Lugin-lugi na yung Philippine Stock Exchange. Buhat po nang umupo tong ang termino nga nila, tigilan mo na pagpapakyut, Bongbong Marcos, umaksyon ka na.